Super. Busy. So, yes, antayin na lang natin yung mga ibang kasama natin. Sino first timer? Saan? Magkasama kayo lahat? Meron po tayo from Davao, from Chicago, Switzerland, Belgium, Germany, Canada, Surigao, Canada. Yeah. Nabanggit ko sa kanya kanina Sabi ko na kahit madami sa inyo, syempre hindi ko kilala, pero pag magkausap na tayo, sasabihin niyo sa akin na ikamusta kay President Duterte. At meron din mga nagsasabi na i-hug siya, at meron din nagsasabi na ipaabot yung pagmamahal nila sa kanya. Nabanggit ko sa kanya kanina yon, at sabi niya sana daw ay mabigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal yung pasalamat niya sa inyo. Sabi niya hindi niya daw magawa ngayon, but sabi niya sana daw magkaroon ng pagkakataon na makapagpasalamat siya sa inyo. Personal daw na gusto niyang magawa yon. Ma'am, si former President Rodrigo Duterte, health-wise po, kamusta po ang aming mahal na Pangulong Duterte? Okay naman siya kanina. Tinanong ko nga siya kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. Pero hindi ko lang na-check kasi kanina kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. At wala naman siyang nararamdaman. Naglakad siya mag-isa kanina at kamusta ako sa guard sa kain niya. Ganun din, parang mood niya lang rin yung kain niya. Minsan sabi ng guard okay, minsan hindi okay. Natural naman din ata yon, kasi kahit tayo din naman minsan kumakain tayo, minsan ay natin kumain. So normal at natural na yan sa isang tao. Physical attributes niya, ma'am, can we still associate the skin and bones statement? Oh yes, oo. He's not gained weight. He lost so much weight. He's the thinnest that I've seen him in my lifetime, and I think nag-shave siya from the last time na nagkita kami, so that's Saturday, pero meron na kasing tumubo na kaagad. At nakwento din ng guard na kailangan daw siya sabihan na mag-shave, kasi otherwise hindi na lang daw mag-shave. Oo. Kasi allowed po ba masok po? Yan ang hindi ko alam, ma'am, kung anong orders ng medical officer niya, kung allowed ba siya ng food supplements or vitamins and minerals. But I would think yes. Baka dahil sa edad niya, so kailangan niya ng mga supplements talaga, vitamins and minerals, and of course alam nila na yung gana niya sa kain is not optimum. Yeah, just to put a bit of weight back on. Opo, oo. Yung sa hair niya, kasi last time sinabi mo kaya lang yung hair, tapos sinabi mo rin na baka magkaroon. Oo, wala pa siya nagpa-color. May joke kami kanina, pero hindi po siya nagpa-color ng buhok niya. Tapos nabanggit ko sa kanya, in Bisaya ba, na kibaw ka, nakabalos ka na kay, hindi ko alam kung dapat ko ba sabihin ang pangalan. Wag na lang, single. Hindi ko kibaw ka, nakabalos na ka kay Trillanes. Kaya nga imuhang buhok, gwapo kaayo, ang iyahang buhok, kaya balo ka nga fake, iyahang buhok. BP Inday, knowing that you are about to leave the Netherlands, how do you feel right now? Well, I feel I find comfort in the fact na darating si Hanilet at merong bibisita sa kanya sa mga araw na pwedeng magbisita. So yun lang kasi yung
mahalaga na merong bumisita sa kanya araw-araw para, hindi araw-araw, merong bumisita sa kanya sa mga araw na pinapayagan ang pagbisita para hindi siya malungkot at para merong napapasok yung araw-araw na balita, nakikwento yung araw-araw na balita din doon sa kanya. Kasi tulad kanina, pag upo ko pa lang, nagtanong na kaagad siya anong nangyayari sa Pilipinas. So nabanggit ko na madami ang naperwisyo sa pagbaha. Sabi ko, and then napagkwentuhan namin na taon-taon na lang na ganun. Pero hindi talaga, wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha. At maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung napag-usapan kanina sa pagsimula ng aking bisita. Thank you, ma'am. Tanong ko lang po, kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to postpone ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ibalita niyo po ba sa kanya yun, or kung hindi, ano pong reaction niyo patungkol mo? Ang sad. Hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman na na-deny ang motion for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Kibuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung nagtawanan kami. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung mga guhit niyo sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan. Yes, Vice. Good afternoon po. Salamat sa oras at panahon. May continuation ka, Boss Day? Mamaya na. Ma'am, may iba po tayo. Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sakaling dadalo kayo sa SUNA. Your comment on this one. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the President give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. At additional, ma'am, ginate po ni House Spokesperson ako ni Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo dito, ma'am? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right, I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did.
Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa it's out of her league. Thank you, ma'am. Ma'am, on other issue po, okay lang. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una nyo na pong pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagkiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, no? Kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. Sa mabalik po tayo hanggang sa issue ng pag-deny sa bail ni Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo dapat ma-approve or mali po ba yung desisyon ng korte na i-deny siya considering na mahina naman po talaga yung ebidensyang inipresenta at puro hearsay lamang? Sa inyo po bang pagkakakilala, pwede niyo po bang i-vouch si Pastor Apollo Tuloy sa mga kababayan natin? Hindi ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung desisyon ng judge kung bakit dininay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa pag-apply ng bail ng accused. No? So mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. VP, another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures daw and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents? Yan na yung nakalagay, no? Pinpublish pa namin ang petition namin. Nag-release ang House of Representatives? No, ang petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yun yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay, no, ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Any questions? Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang congressman from Bicol nagpropose na investigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila.
marami pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga projects ni Pangulo. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs at kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga sinabi ko na ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno, hindi yung magtuturo sila ng ibang tao kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang present itong Libre Sakay. Do you have a message to those people, ma'am? We're very thankful for this program na extend pa siya. Yes. Oh, well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit yung project namin. So as long as magagawa namin ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina ay nakikater ang kasi peak hours lang yung libreng sakay. Pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baha. So nagtuloy-tuloy yung pagtakbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned routes. Thank you, VP. May bago pong statement dito si General Torre tungkol sa mga DDS, wala daw utak. At saka mga DDS daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, wala naman siya ng pagkakaisa. At sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw bang inire-request natin? Bakit gusto pa natin pauwiin si Pangulong Duterte? Nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw sa tingin mo. Lagi ko naman na sinasabi nagsasabi sa akin na ayoko or nagsasabi sa akin na kahit ano. Tulad niya, may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin it takes one to know one. So kung bobo kami, bobo ka din. Yes, it takes one to know one. Tayo lang yan. Yes. Tayo lang yan. Mas bobo pa. Kaya natin. Bobo tayo mas. Sabi ni Marcos na yung tubig, ipunin. Para magamit pa natin sa tagsayo. Anong comment niyo doon? Parang yan ang isolve niya para ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Umiinom na siya ng tubig baha. Opo. Pinakita niya yun. Kaya susuyok nun. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Ma'am, okay lang. Kasama ba sa option kay PRRD ang kuwan ang suggestion ni Atty. Harry Roque katong domestic legal remedy? Napag-usapan namin yan at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Okay. Ma'am, at alam ni Atty. Harry Roque yan. Alam niya dahil ilang beses na yan napag-usapan. Ma'am, na kay na hinumduman nga tabang ni Pastor Kibuloy sa panang sa eleksyon kay BBM o importante ba ang ma'am kanang utang na loob sa mga Pilipino?
Sa mga Pilipino, yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, utang na loob, bayanihan, yan yung mga core traits ng mga Pilipino. Kasama na ang pagiging hospitable. Yes. Core traits yan siya ng mga Pilipino. Nakinainomduman ka itong gitabang ni Pastor Kibuloy sa panahon sa election ni BBM? Oh yes, nag-endorse si Pastor Kibuloy kay President Marcos noong 2022. At nandoon ako the day na nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan kami sa simbahan, sa Catholic Church, na dumaan din kami kay Pastor Apollo Kibuloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential elections sa Senate run ata ni President Marcos. Ngano di ay? Kaya yung administrasyon na nag-ipit siya karon but pa sa ano sila? Mangga nga. Manggang maasim. Any comment lang ma'am nga ang President sa America is i-invite si PBB before si Sonan supposedly wala ka pa ma'am i-invite sa karon sa I-invite siya? yes, asa ang pinakalit invitation letter? Intriga. so siya ma'am any comment Hindi, gusto ko makita yung invitation letter. Any more questions? Noel. Sige ma'am, diretso mo. Ma'am, pwede mangutana kung anong God ka na. Ang mga tao ba, curious lang sila about ni Attorney Rocky nganong atong last Saturday wala siya. Invited ba daw siya atong event? Wala man natay isa-isa giimbita na tanan invited. Oo. And everybody is are Welcome. were Yeah. everybody welcome. In fact, dito sa ano bang tawag, Duterte Street, welcome lahat sa lahat ng rallies. Yes. Welcome lahat. In fact, saan na yung kasama ko sa Australia at pupunta din sa kasama ko sa Australia, pupunta din sa Korea. Lahat welcome and invited sa sa mga rallies natin. Siguro ang advice ko lang sa lahat, hindi naman talaga yan maiiwasan na meron tayong pagkakaiba ng opinyon, ng paniniwala, ng prinsipyo. Dapat yung mga ganon, pag merong problema ay iset aside natin. Mag-focus tayo doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi siya yung nangangailangan ng tulong natin. Correct. Ngayon. Isa lang ang goal natin is makagawa si Tatay Digong. Yes, opo. And then, I hope na magkaisa din tayo. Oo. Tapos, kung gumamit tayo by analogy, parang parang mag-asawa. Di ba sa mag-asawa, darating yung punto na magsige na maglalis, magsige na mag-away, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo, meron kayong mga hindi pagkasunduan dahil nga magkaiba yung ugali ninyo, magkaiba yung personalidad ninyo, magkaiba yung upbringing ninyo. Pero tatahimik kayo dahil meron kayong mga anak. Correct. Yes. Na kailangan kailangan na maayos yung pagpapalaki ninyo sa kanila at hindi nila nakikita na nag-aaway lagi yung kanilang mga magulang at nakatutok sila doon sa mga principal, mga primary ano ba tawag niyan? Concern.
Gawa na lang ng Primary- kung ano man mga- ang problema. primary individuals doon sa relationship. Sa isang marriage, hindi kasi pag meron na kayo, kung kayo lang dalawa, kayo yung dalawa. Pero pag may anak na kayo, hindi na kayo yung dalawa ang importante. Ang importante na ay yung anak ninyo. Eh ganun din yun sa atin. Marami tayong pagkakaiba. Pero hindi tayo ang importante dito. Exactly. Ang importante dito ay si President Duterte. Amen. Ganun yun. Thank you, ma'am. Parang ganun yun. Pwede bang love na lang o hindi pwede? One more. Mag-love-love naman love, di ba? Ang difference VP? kasi culture. Mag-love-love na lang daw. Hindi pwede love kay BBM. Iba na po. Ma'am, may question pa si Issue po Madam. ni alias Rene, kasama po sa kanyang testimonya before, yung na kayo daw pong dalawa ni Pangulong Duterte ay inaabutan ng baril sa Glory Mountain sa Davao at nag-recant po siya. Kayo po ba ay mananawagan sa mga taga-senado at mga kaalyado natin sa Senado na maimbestigahan yung recantation na yun ni alias Rene? Para ma-clear po yung Definitely. Kung hindi lang panawagan para maimbestigahan. Kung kailangan mag-file ng kaso sa mga nagpilit na mag-present ng witness na hindi makatotohanan ang sinabi, ay dapat mag-file ng kaso. Kayo po ma'am, since kayo po yung subject doon sa isa pa sa mga subject nung pagsisinungaling niya, gusto nyo rin po bang mag-file ng reklamo doon sa alias Rene? No, ang daming, sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-file ng kaso dahil ang dami ko ng causes of action sa totoo lang under Philippine laws. Libel, cyber libel, harassment, threats, dami na. Pero wala akong pinafailan ng kaso. Bakit? Kasi paniwala ko, pag ikaw ay nakaupo dyan bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas eh. So, mangyayari at mangyayari yan sa'yo. So, kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari merong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. Yes, 1,000 kaso ang 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Tapos, Duterte! Duterte! pinapatawa ko lang kayo kasi alam ko pagod kayo sa biyahe. Na-declare naman. Pagod kayo sa biyahe. Nainipan, naulanan. Wala nang bawian. We are waiting for ma'am? December of next year. UK. Para yan sa president sa atin. Soon, sa 2028 for President Sara Nagel. Sabi ni kanina, napag-usapan namin yan eh. Nag-launching na ang UK. 2028 elections, sabi niya, kung gusto mong tumakbo ka, isa ako sa, hindi isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute at tumulong sa iyo. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya, kasi gusto ko mangampanya, pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang tutulong. Ba't po kaya nagbago si ma'am? Bakit po kaya nagbago si PRD? Kasi dati ayaw niya, no? Ang discussion kasi kanina, ano ba yun?
BBM yun eh. Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto for a Marcos. Yes, Ever sa history ng Pilipinas. Maging na ako, fortune teller na ako ngayon. Nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Yes. Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, Makabayan. Sabi ko, kung ang Makabayan pipili, para nila lang give up yung kanilang money-making filosofiya na sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino boboto? Wala na boboto sa kanya na na mga ako bumoto ako sa kanya noong 2022. Nag-ano na ako, nabudol, nagmahay natagam. Yes! Lesson learned. Nakakaawa na ako tagam. So sino pa boboto sa Marcos? Sa susunod, wala pa silang kasama. Wala mo salik. Nagsama-sama. Alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin ang mga supporters ni Leni Robredo at the time noong 2022. So, ano ba yun? Yun. So sabi ko sa kanya, sino nang boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, sabi niya, sabi niya. Pag ikaw tumakbo, may blessing. Thank you, ma'am. Any more questions, guys? Yep. Yes. Ano ba yung greatest fear niyo for personal? Greatest fear ko ay, unang-una, syempre, pag mayroong simbak ko na ay mahitabo saya sa sulod, na ay may mangyari sa kanya sa loob na wala ako dito, so kailangan ko pa magbiyahe ng 16 hours para makaabot ka agad dito. At ang pangalawa ay yung magiging malungkot yung kanyang araw-araw. Malungkot siya araw-araw. Kaya pinipilit ko talaga doon sa mga kapatid ko na kailangan talaga merong pumunta dito para bumisita kasi allowed naman bumisita, so dapat meron talagang pumunta dito na bumisita kasi ayaw natin malungkot siya. May dumaan na araw na malungkot siya. Kasi tulad ngayon, kanina hindi natapos yung kwentuhan namin, 'di ba? Time out na, sabi ng gwardiya. So sabi ko sa kanya, ay huwag ka mag-alala pa kasi babalik ako bukas. So he has something to look forward every day kasi merong nandiyan yung paborito niyang anak. Alam mo, story ang ganun si Kukulong. Yun si paborito. Pag si Mayor Basti. Paborito man yapon ka ni PRD? Hindi, claim ko lagi. Dili, wala naman sigurong magulang nagsasabi na may paborito siyang anak. Wala, diba? Wala siguro. Nag-care lang siguro siya sa imo, pero ang yung care din niya, di na show ba? Ang care niya, instead na ipakita niyang love-love, pangusi na lang. Pangusi. One question, ma'am. Kumusta na po yung mother niyo po, si Elizabeth? Kasi the last time she really wants to go home. Sabi niya sa akin. Kahit ako man, sabi ko nga sa kaibigan ko kagabi, kasi nagtanong siya kung ano daw yung, kailan daw ako uwi sa Pilipinas kasi kailangan mag-meeting, mga ganun. Sabi ko, alam mo,
paniwala ko, nararamdaman ko na kung ano yung nararamdaman ng mga OFW. Yes. Yung, alam mo yun, yung uwi ka na pero hindi ka pwede umuwi. Correct, ma'am. Yes. Ganun yung Feeling mo. sacrifice of love. Oo. Tapos ang ano pa sa akin, ang mas worst pa sa akin ay yung nakatira ka ba sa hotel, tapos lilipat na naman ng hotel kasi security, 'di ba? So lilipat na naman ng hotel. So tapos yung kama ko kasi sa Pilipinas, matigas siya. Matigas. Kasi para hindi sumakit yung likod, tsaka hindi sumakit yung... Tapos madaming hotel, halos siguro lahat ng hotel malambot yung kama nila, 'di ba? So masakit siya dito sa lower back. Tapos yung unan pa nila malambot yung kama, malambot pa yung unan, so nakatulog ka na ng ganyan. Okay. So Ma'am, do you have a ganyan. Excited siya, ma'am, na makauwi. I'm sure excited siya na umuwi kasi sinabihan ko siya na kailangan niya bumalik na naman kasi gumagawa na ng schedule, so kailangan niyang bumalik. Pero sabi ko sa kanya, mag-isa ka na lang, hindi na tayo pwedeng magsabay kasi para humaba yung ikot ng pagbisita. VP Inday, do you have a message to all the Filipino people? Unang-una, we are a disaster-prone country, no? Pero taon-taon na lang, para bang nag-aantay lang tayo ng kalamidad at ng emergency. Dapat lahat tayo ay magkaroon ng participation sa disaster risk reduction and management plan ng lahat ng mga local government units para handa na yung ating lugar, handa na tayo pagdating noong landslide, pagbaha, bagyo, malakas na ulan, malakas na hangin, lindol, pagsabog ng bulkan, at kung ano pa yung mga iba pang natural at man-made disaster na nangyayari dyan sa ating bansa. So, paniguraduhin natin na handa tayo lagi. Hindi yung darating na lang ayan na, ang panahon ng bagyo, tapos ayan na, ang baha, nasira na naman yung ref, nasira na naman yung TV, kasi unang-una, walang maayos na drainage plan at hindi naghanda yung mga tao sa personal nila na gamit, at lalong hindi naghanda yung gobyerno sa kanilang mga kailangan gawin. So, yun yung mensahe ko. VP, kailangan maghanda. Sorry, ma'am. Kailangan natin magkaroon ng plano at magkaroon ng, galing dun sa plano na yon ay magkaroon ng mga projects at magkaroon ng implementation ng mga proyekto at magkaroon ng kahandaan sa personal natin na mga properties. Thank you, VP. Ikaw. Yeah. Tayong lahat, mama, kailangan. Tayong lahat. Dapat magkakaisa tayong lahat. Leader. Ikaw ang leader, kami ang susuporta. Since you're here in the Netherlands and we consider Netherlands is below sea level, and engineers here are great in infrastructure for making the dikes. If you become a president in the future, are you willing to bring the Dutch people to go to the Philippines to help us infrastructure our flood control, so that in that way we can also have progress to our country? Because here they find solution to the problem, in the Philippines we are solution to the problem. Are you going to consider the Dutch people? Yes, ma'am. Yeah. Opo. Oh. Yes, ma'am. We already did Yes, that. exactly. Right now, I cannot remember the non-government organization which helped me when I was a mayor in Davao City. But we did that for Davao City when I was mayor. There was
a Dutch consultant sent by the NGO to help the local government unit of Davao City. And then he went around, forgot his name, I forgot the name of the NGO, but it's in newspaper articles. He went around Davao City, and then he assessed the problems, and then he gave common sense solutions. Truly, he gave common sense solutions to the problems of the city with regard to sidewalks, pedestrians, and drainage. Apo. Yan yung pinunta niya doon. At nagbigay siya ng mga recommendations niya. Na ito din yung na-incorporate namin during the JICA study, Japan International Cooperation Agency, na IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. Nasali yun doon sa kanilang mga planning. So yes, ma'am. Yes. May experience ako when I was mayor with a Dutch technical consultant. Sundan ko lang yung kay Alvin, yung message sa mga Pilipino. Ngayon po, matindi ang bashing kay Pastor Quiboloy dahil lalong-lalo na nung na-deny yung kanyang bail, ibig sabihin daw na napakalakas ng ebidensya against him. Dinaya na po yung Duterte, nakakulong na po siya ng walang kasalanan, and ngayon, dininay pa yung kanyang bail. Mababa po ang moral ng mga sympathizer, supporters ng KOJC at ng mga BDS patungkol dito. Meron po ba kayong mensahe para sa kanila? Oo, i-share ko ang na-i-share ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa akin kanina. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, pag ba mag-isa ka na lang tapos nag-iisip ka kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa kaso mo, anong ginagawa mo? Sabi niya unang-una ay pinakausap niya daw ang Diyos. At lagi niyang sinasabi na if it is your will and it should be your way. Yun yung sinabi niya sa akin. Thank you, VP. Do you have time for photos po? Yes, oo. Dito na lang. Okay, dito lang.